Last year po kasi kahit malakas ang quarry dahil 24 hours tumatakbo po yung mga truck. Sa tingin naman po namin parang hindi naman po nag-i-improve ng malaki yung nakokolekta natin. Sasabi po loss talaga kasi nga po nakakalbo po yung aming mga kabundukan. Kasama na po ang mga kalsada na masisira. Naniniwala si Mayor Jowar na ang kauntaran ay hindi dapat magresulta ng pagkasira ng kalikasan. Priority po sa kanyang kalikasan. Alam po niya na pag nasira yung kalikasan natin, maraming maapektuhan, maraming mapipinsala. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan, agad siyang nagpatupad ng regulasyon sa quarrying sa bayan ng Angat. Pinagbawal na po ni Mayor yung pag-quarry kung saan-saan. Regulated na po tayo, bawal po mag-quarry sa loob. Lahat po ng tumana hindi po pwedeng quarryhin. Hindi po pwedeng mag-quarry doon sa itaas na bahagi ng Banaban. Pwede lang po mag-quarry doon sa lampas po ng ilog pababa kung saan wala pong tao. Doon po sa taas na bahagi ng Banaban, hindi siya pwedeng quarryhin dahil pag umuulan po, bumababa lahat ng bato at lupa sa kalsada. Ito na rin po yung nirereklamo ng mga tao. Ang quarry po kasi talagang main source po ng aming collections. Kundi dahil sa quarry, yung mga ibang collections namin hindi makasasapat para po matustusan yung mga local projects. Sa kabila ng regulasyon na ipinatupad sa quarrying, lalong lumaki ang koleksyon ng kamahalang bayan mula sa quarry operators. Ito ay dahil sa mahusay na reforma na ipinatupad ni Mayor Jowar. Noong 2022, nakakolekta ang ating pamahalaang bayan ng 7.2 milyon mula Hulyo hanggang Desyembre. Halos doble ng koleksyon noong unang hati ng taon. Nagkaroon din ng reforma sa paraan ng pangolekta ng buwis sa mga negosyo at dahil dito ay nagkaroon tayo ng mas malaking pondo para sa mga serbisyong ibinibigay sa bawat Anggatenyo. Bali po nung dumating po si Mayor Jowar nung last year po, nagkaroon po tayo ng Business Permit and Licensing System Joint Inspection Team and Validation po. Bali bumaba po tayo sa bawat barangay para po ma-check yung ating mga negosyo kung lehitimo po na nakarehistro sa ating bayan. Nakaraan po ay hindi pa po kasi tayo automated or computerized. Pero ngayon po, nagkaroon po tayo ng sistema na kung saan ginagamit natin hanggang ngayon para po mabigyan ng mabuting serbisyo ang ating mga kababayan. Bali po, last 2020 po, nagkaroon po tayo ng almost 25 million na collection. At ngayon naman po, sa taon pong 2023, halos kalahatian po ng taon, meron na po tayong collection na 31,500,000 po.